Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. 2 araw bago ang paggunita sa unang anibersaryo ng Maguindanao Massacre, bayan ng Sharif Agwak niyanig ng pagsabog, 2 sugatan. Seguridad sa Maguindanao hinigpitan. Jiggy Manikad magulat live mula sa Cotabato City. Pope Benedict XVI bukas na sa paggamit ng kondom bilang pangontra sa mga nakakahawang sakit tulad ng AIDS. Bulkang Bulusan sa Sorsogon muling nagbuga ng abo. Mga katakam-takam na pagkain mula sa iba't ibang probinsya, tampok sa kakabukas lang na food bazaar sa Taguig. Ilang tradisyonal na awiting Pinoy, may bagong bersyon. At parangal ng Kapuso Network kay 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao. Si Pacman, nakijamming naman sa Party Pilipinas. Kaya natin to. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Marami po ang malalaking balita sa araw na ito. Ang bagong posisyon ni Pope Benedict XVI ukol sa paggamit ng kondom, ang muling pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Live po ako mag-uulat mula rito sa GMA News Center. Live naman po ako mula rito sa Cotabato City para iulat sa inyong pinakauling kaganapan kaugnay ng nalalapit na anibersaryo ng Maguindanao Massacre sa November 23 at ang pinakabagong pagsabog sa Sharif Agwak, Maguindanao kung saan 2 katao ang sugatan. Unahin po muna natin ang pagpabona ng Santo Papa sa paggamit ng kondom kung ito'y para makaiwas daw sa mga nakahahawang sakit tulad ng AIDS. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Agaw pansin ang sinabi ni Pope Benedict XVI tungkol sa paggamit ng kondom. Sa librong Light of the World, The People, the Church, and the Signs of the Times na sinulat ng German journalist na si Peter Seewald, pwede raw magkaroon ng basihan ng ilang tao na gumamit ng kondom gaya ng male prostitutes. Pwede raw kasi itong ituring na daan tungo sa moralidad at pagiging responsable. Pwede rin daw itong gamitin para makaiwas sa mga nakahahawang sakit. Paliwanag naman ni Caloocan Bishop Deogracias Iñiguez, tagapagsalita ng CBCP, kontra lang daw ang simbahan pag ginagamit ang kondom bilang contraceptive. Siguro the mind of the church when it is used as a preventive, no, for instance from AIDS, yan baka sakaling magkaroon ng mga regulations and church. Ang grupong Democratic Socialist Women of the Philippines o DSWP agad na pangiti sa mga sinabi ng Santo Papa. Maliit na tagumpay raw ito ng mga grupong nagsusulong sa paggamit ng contraceptives, pati na rin sa reproductive health bill. Pero tingin ng DSWP, may iba pang agenda ang Santo Papa kaya naglabas ng kontrobersyal na pahayag. Perhaps that kind of an openness in terms of a statement is also meant to deviate attention from the scandals. Hati naman ang pananaw ng mga Pinoy sa sinabi ng Santo Papa. Mas maganda kung sa may asawa na kasi callboy parang pangit naman pakinggan. Dapat babae lalaki ano. Sa inyo para saan yung kondom? Para sa anong tulong? Lahat pwede. Lahat naman ng lalaki pwede gumamit yun eh. Sherry Ann Torres, nakatutok, 24 Oras. 2 araw bago ang anibersaryo ng Maguindanao Massacre, isang pagsabog po naganap sa bayan ng Sharif Agwak, Maguindanao kanina. 2 sugatan at yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Alas 6 ng umaga dumagungdong ang malakas na pagsabog sa Barangay Mother Poblacion sa Sharif Agwak, Maguindanao. Ang pinagmulan, ang motorsiklong ito na tinaniman ng improvised explosive device o IED at ipinarada sa tabing kalsada ng mga di pa kilalang salarin. Ayon sa motoridad, 81mm mortar ang pangunahing sangkap ng bomba. Sa lakas ng pagsabog, halos matumba na ang waiting shed na ito. Tadtad naman ang butas mula sa shrapnel ang mga kalapit na bahay at sasakyan. 2 tao ang bahagyang nasugatan, kasama na si Bailing Uy na nagkakape sa kanyang kubo nang tamaan ng shrapnel sa braso. Nakupo ko dyan sa purok, nagkape ako. Pagdaan ni Mayor,
Yun, nagputok. Nakita ko yung usok. Kumbinsido naman si Salibo Mayor Ahmad Ampatuan na siya ang target ng bomba. Kadaraan lamang daw ng kanyang sasakyan sa lugar nang may sumabog. Ito na raw ang pangalawang tangka sa kanyang buhay. Nangyari ang pagsabog sa kabila ng napakahigpit na seguridad na ipinatutupad ng militar at pulis kaugnay sa pagunita sa Maguindanao Massacre Anniversary. Ako talagang target doon eh. Kasi kagabi may nag-text sa akin na sabi nila, Mayor, mag-ingat ka, kami bomba na ilagay sa'yo. Hindi ko rin pinapansin yun eh. Patalim, di ba? Yung sabog. Ang mga otoridad naman, hindi pa masabi ang tunay na motibo ng mga salarin. So far, wala pa kaming lead, pero ang investigation namin, ongoing pa. Hindi rin inaalis ng ilang source sa militar na maaring panakot din ito sa mga ibig dumalo sa isang taong anibersaryo ng Maguindanao Massacre sa Martes. Ganito rin ang tingin ni Justice Secretary Laila De Lima. May ilang tao daw talaga aniyang walang puso at sukdulan ng sama. Mula rito sa Maguindanao, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay pa rin po ng anibersaryo ng Maguindanao Massacre ay mas lalo po nagigpit ang militar sa kanila seguridad sa Maguindanao dahil inaasahan maraming matataas opisyal ng gobyerno, mga taga-media at ibang grupo ang darating. Nagbabalik si Chino Gaston. Sa mga liblib na lugar sa bayan ng Ampatuan, nagpatrolya ang mga tangke bilang bahagi ng clearing operations at panakot sa mga ibig maghasik ng kaguluhan at takot sa 23 ng Nobyembre, unang anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Mahigpit din ang inspeksyon sa mga checkpoint papunta sa massacre site sa Barangay Salman. Bukas popostehan ng mga sundalo ang mismong massacre site, pati na rin ang mga lugar sa paligid nito. Nag-deploy tayo ng tropa doon and conducting security operations, particularly doon sa malapit mismo sa massacre site. Sa bayan naman ng Sharif Agwak, dumaan din ang mga tangke sa harap mismo ng mga tahimik at wala ng taong mansyon ng mga Ampatuan. Ilang pang miyembro ng angkan ng Ampatuan at ang kanilang daan-daang armadong tauhan ang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Dahil very calm nga yung sitwasyon, ang sa atin po dito, ang priority natin ay yung kaligtasan po at seguridad ng lahat po ng pustong pumunta doon sa lugar. Mula rito sa Maguindanao, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Samantalang muli na namang nagbuga ng abo ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon, umabot ng 2 kilometro. At ayon sa FIVOX, ito na raw ang pinakamataas na ibinugang abo ng bulkan sa loob ng 2 linggo. Nakatutok doon live si Rauna. Rauna? Piya sa muling pag-aalboroto ng Mount Bulusan, agad nang nagsilikas ang ilang mga residenteng nasa pool ng abo ng bulkan. Pasado alas 7 pa lang ng umaga pero parang hapon na. Makapal na abo kasi ang ibinuga ng Bulkang Bulusan. Ang mga residente, kanya-kanyang hakot ng mga gamit at hanap ng matatakbuhan para makaligtas sa posible pang panganib na dala ng bulkan. Wato to siro mo. Nangangatog ako eh. Kasabay ang nervyos tsaka ano? Takot. Naririnig ko yung bato tsaka ano? Yung abo. Ang dami. Parang may umaano na mga bato eh. Ang lakas. Parang malalaking mga bato yun. Sa Barangay Bolos na mutiri ng paligid dahil sa abo. Pansamantala ring napatigil sa biyahe ang mga motorista sa Huban. Madulas na kasi ang kalsada matapos mabasa ang abo ng sandaling pag-ambon. Sa Barangay Puting Sapa, truck-truck din ng mga residente ang inilikas. Kumuha na rin ang ash sample doon ng FIVOX. Mas malaki raw ang volume ng abo ngayon kumpara nung mga nakaraang pagbuga. Paalala ng mga eksperto, kahit nasa alert level 1 ng Mount Bulusan, di pa rin daw dapat pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Kaya inaano namin yung 4 kilometers kasi may mga bato yan eh. So yung fragments na bato, pwedeng tumapon yon ng 1 kilometro o mahigit. Galing dun sa bunga ng bulkan. So kahit na maliit na fragment, kung galing sa taas, pwede kang mamatay doon. Ang bayan ng Bulan, inabot din ng ashfall. Sa bayan ng Magallanes, hirap din ang mga motorista sa kapal ng abo sa kalsada.
Pia, mahigit 600 tao na ang inilikas sa National High School sa Irusin. Magpapalipas muna sila ng gabi rito at bukas tatansyahin kung makakauwi ng ilan sa kanilang mga bahay. Dahil nasa alert level 1 pa rin ang Mount Bulusan, nasa mga residente pa rin ang pagpapasya kung nais nilang manatili sa evacuation center o umuwi muna sa kanilang mga bahay. Pia? Maraming salamat, Rana Crisostomo. Naghanda po ng pananghalian ng Kapuso Network, bahagi pa rin ng mainit na pagsalubong sa pagbabalik ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Nakatutok si Joseph Moro. Pinangunahan ng salo-salo ni GMA Network Chairman at CEO Attorney Felipe Gozon, President and COO Gilberto Duavit Jr. Binigyan si Pacman ng coffee table book ng GMA. He is a living example. Itong na-achieve ni Manny, nobody has as yet achieved it as far as I know in the whole world. Maraming salamat sa GMA sa welcome party at talagang parang parang may talagang welcome ako. Maraming salamat. Kasama ni Pacquiao ang kanyang mag-iina. Kung ang mga anak ang tatanungin, gusto na sana nila magretiro na sa boxing ang ama na gusto rin ni Aling Junicia. Enough. Yeah, naawa. Masakitan pa, baka kita na baka masagtan. Naintindihan ko naman yung gusto nila pero kaya ko pa naman. Para kay Manny Pacquiao, wala pa raw siyang balak magretiro sa boxing. 6 na buwan lamang daw siya magpapahinga, tapos ready na siya sa isa pang boxing match. Pero may iba pang plano si Pacman, ang mag-aral ng law o abogasya. Itinanggi ni Pacquiao na paghahanda na ito para sa pagtakbo bilang presidente sa 2016. Sa ngayon daw, nakatutok siya sa mga trabaho bilang congressman ng Sarangani. Gusto ko lang talaga makapagtapos noon pa nung bata ko. Pangarap ko na makapagtapos. Tapusin ko yung business management ko and then proceed ako sa law. Hindi natin alam, may posibilidad pero sa ngayon, wala pa sa isip ko yan at nakafocus ako sa kung ano mang posisyon ako mayroon ngayon bilang congressman. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Sa kasagsagan ng Pac-Mania, isang panaderya sa San Diego, California ang gumawa ng tinapay na ipinangalan kay Manny Pacquiao. Yan ang Pan de Ocho de Pacquiao. Hugis numero 8 at may palamang Bavarian cream. Ideya ito ng Pinay businesswoman na si Wilma Ventura. Ilang linggo bagong laban ni Pacman kay Antonio Margarito, inihahanda na raw niya ito. Alay raw niya ito sa karangalang ibinigay ng pambansang kamao sa mga Pilipino sa buong mundo. Susunod, pakinggan ang bagong bersyon ng ilang tradisyonal na awiting Pinoy. Manny Pacquiao kumanta at nag-host sa Party Pilipinas. At wedding ring ni na Prince William at Kate Middleton, inaabangan na kung saan o gawa. Tutukan dito sa 24 oras. Tila nakakalimutan na raw ng kabataan ngayon ang tradisyonal na musikang Pilipino. Kaya gumawa ng makabagong bersyon ng ilang Pinoy folk song ang grupong Philippine Symphonic Youth Band. Yan ang tinutukan ni Victoria Tula. Makabagong bersyon ng ilang awiting Pinoy. Grupong Philippine Symphonic Youth Band o PSYB. Mas malaro, mas upbeat. Ayon sa aktres na si Sherry Hale, tagapagsalita ng PSYB, layunin nilang ibalik sa kamalayan ng mga Pilipino ang mga tradisyonal na kanta upang pagyamanin ng ating kultura. The goal, of course, to continue to bring the awareness of the youth, especially now in the midst of all these video games and PlayStations, that we still have such rich songs in our heritage. Libreng tinuturuan ng ilang grupo ng kabataan upang malinang ang kanilang talento. Karamihan sa mga miyembro ng PSYB mula sa may hirap na pamilya. So what better way to develop our children except through music? And I think that's a perfect way to evolve in terms of growth and getting them out of the streets.
Isa sa kanila si Archie. Dahil sa kanyang training sa PSYB, natanggap siya sa Philippine Harmonic Orchestra. So ano yung naitulong sa'yo ng PYSB? Marami, pakikisama, lalawakan pa yung mga kalaman mo sa music, and then teamwork. Pagpapahalaga naman sa kultura ang natutunan ni Badsy. We get to know more about ourselves. Marami tayong natututunan tungkol sa language, tsaka sa traditions din natin through the songs. May concert ang PSYB sa CCP sa November 27 na pinamagatang laro, Child's Play at the CCP. Umaasa silang muling manunumbalik sa atin ang pagmamahal sa traditional Pinoy music at ipakilala ang talento ng kabataang Pinoy. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Isa po ko sa mga mamamahayag na inanyayahan noon para mag-cover ng filing ng Certificate of Candidacy ng Noy Vice Mayor na si Ismael Toto Mangudadatu sa pagka-gobernador ng Maguindanao. At kanina po ay binalikan ko at kinumusta ang dalawa sa tatlong mamamahayag na nakaligtas sa karumal-dumal na krimen. Narito po ang aking report. November 20, 2009 na makatanggap ng imbitasyon ng reporter ng Philippine Daily Inquirer sa Gensan na si Achilles Zonyo. Gaya ko, isinasama siya ng isang grupo ng mga mamamayag mula Gensan para sa filing ng Certificate of Candidacy ng Noy Vice Mayor na si Ismael Toto Mangudadatu para sa pagkagobernador ng Maguindanao. Pero sa impormasyong aking natanggap noon, isang bombang itatanim sa daraanan ng mga reporter at kaanak ni Mangudadatu. Agad ko itong ipinagbigay alam sa coordinator ng mga local reporter at mismong reporter din ng radyo na si Henry Araneta. Bukod kay Achilles, naimbitahan din si Joseph Bumelag para mag-cover. Para sa mga lokal na mamamahayag, malaking istorya ito. First time kasi na may kalaban yung mga Apatuan for the past 3 elections. Kaya gusto nila na nung last May election na mayroong challenger sa gubernatorial race. Tapos very intense nga yung political rivalry ng visible masyado yung print sa labas ng service vehicle na yung GMA, media. So siyempre pag di ba GMA iginagalang ito, malaking respeto. So, yung pananaw nila, magdadalawang isip, kung sino man yung may balak na masama, magdadalawang isip na gagawa na masama. Kasi kasama yung GMA. November 22, 2009, nagkita-kita mga mamamayag sa isang maliit na hotel sa Sultan Kudarat. Bumiyahe sila sa Buluan, Maguindanao para makipagkita sa mga Mangudadatu at pag-usapan ang seguridad. Nagdesisyon ng mga Mangudadatu na ipadala mga kamag-anak nilang babae at ilang lokal na mamamahayag sa pag-asang di sila sasaktan. Walang naibigay na seguridad noon ang 6th Infantry Division ng Philippine Army at mga pulis sa kabila ng apila ng mga taga-media. Until now, masakit. No? Mahirap tanggapin. Nung araw na mangyari yung incident, so 3 days na hindi ako makatulog, hindi makakain. Pero kabado si Bumelag dahil may death threats na siya. May mga isinulat kasi siyang tungkol sa mga umano'y katiwalian ng pamilyang Patuan. Sumama ang kanyang pakiramdam at nagdesisyong bumalik sa hotel. Sa hotel na diskubre niyang may isang grupo ng mga lalaking nagmo-monitor sa kanilang mga galaw. Pinilit ni Bumelag at mga kasamahang tawagan ng mga taga-medyang Noy sumama sa mga Mangudadatu, pero huli na ang lahat. Kasama sa mga napatay si Araneta, ang coordinator na aking nakausap. Matapos ipabawi ng Pangulo ang tourism slogan na Pilipinas kay Ganda, inanyayahan na ng Department of Tourism ang publiko na magbigay ng suwestyon para sa bagong slogan. Nakatutok si Lia Manyala. Isang malawakang konsultasyon ang gagawin ng Department of Tourism para sa magiging bagong slogan ng bansa. Lahat daw pwedeng magbigay ng suggestion. Kailangan lang maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng slogan. Isang panel ng mga eksperto ang pipili ng mga slogan na isasama sa shortlist na ima-market test bago tuluyang gamitin. Aminado ang DOT na nagkamali ito nang madaliin ang pagpapalit sa dating slogan na Wow Philippines. Bigyan mo kami ng paumanhin na
dahil sa pagmamadali namin na mali ang dating sa inyo. Ang pagkakamali namin ay talagang siguro dapat finocus group muna namin. No? Dahil yun ang normal na proseso. Kahapon pinabawi na ng Pangulo sa DOT ang Pilipinas kay ganda dahil hindi raw ito nagustuhan ng marami. Sa kabila nito, buo pa rin naman daw ang tiwala ng Pangulo kay Lim. Opinyon naman ng ilang nakausap ng GMA News tungkol sa tourism slogan. Pwede na yung mga Philippines. Siguro English mas maganda para lahat makakaintindi kaysa dun sa tayo lang nakakaintindi. Pearl of the Orient, parang ganun. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Matapos i-announce ang engagement ni Prince William at Kate Middleton, susunod kaya ang dalawa sa royal traditions. Wala pa ring wedding date pero inaabangan na kung sa Welsh Code din gagawin ang kanilang wedding rings. Sa Welsh Code kasi tinubog ang mga wedding ring ng mommy ni Prince William na si Princess Diana at ng kanyang lolang si Queen Elizabeth at ng iba pang British monarch. 6 times na mas mahal ang Welsh Code kaysa normal gold. Rare kasi ito dahil sarado na ang mga mine site nito sa UK. More chika later, so stay tuned. At bulaklak na pwedeng kainin, ilan sa mga mabibili sa isang food bazaar sa Taguig. At Manny Pacquiao, pumataw sa kantahan sa Party Pilipinas. Tutukan dito sa 24 Oras. Nagsindi ng kandila ang mga militanteng grupo bilang paggunita sa anibersaryo ng Maguindanao Massacre. At nakatutok mula sa Quezon City Live si Victoria. Victoria. Jiggy, nagsama-sama nga rito kanina ang ilang grupo ng campus press at artists upang humingi ng hustisya para sa mga naging biktima ng Maguindanao Massacre. Kabilang sa mga narito ang College Editors Guild of the Philippines, Bagong Alyansang Makabayan at iba pang militanteng grupo sa pagsasagawa nila ng candle lighting ceremony kaninang alas 6 ng gabi dito sa Quezon Avenue. Ayon sa mga grupo, mananatiling may banta sa kalayaan sa pamamahayag hanggat hindi na igagawad ang hustisya sa mga biktima. Matatanda ang sa 58 pinatay sa Maguindanao noong nakaraang taon, 32 ang mga mamamahayag. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Noynoy Aquino na mas bigyan ng pansin ang kaso. Jiggy, bilang bahagi ng kanilang panawagan, nakatakdang magkaroon ng isang concert mamayang alas 7:30 ng gabi dito sa Headstock Bar sa Quezon Avenue upang alalahanin ang mga naging biktima ng massacre. Jiggy? Maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala sa ibang mga balita, nais patupad ng MMDA ang total truck ban. 24 oras ng bawal sa EDSA mga truck para maibsan ang daloy ng trapiko. Ang reaksyon ng mga driver operator sa pagtutok na ito ni Dano Tingkungko. Umalma na ang Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. Hindi raw nila maintindihan kung bakit tila sila ang pinagdidiskitahan ng ahensya. Hindi pa raw ba sapat ang pagbabawal sa kanila sa EDSA tuwing rush hour? Kung talagang gusto niya ng decongestion, ang pangunahing dapat niyang pag-isipan yung dami ng private motorist. Di ba? After all, yung private motorist, ikot-ikot, punta ng motel, punta ng club, punta ng kusasan. Ang mga truck, pag bumiyahe, lumabas sa kalsada, definite ang pupuntahan niya, delivery yan. Babala pa nila may direktang epekto raw sa ekonomiya ang total truck ban. Ganito rin ang saloobin ng mga nakakausap naming truck driver. Isa naman kami dadaan na hahanap kami ng daan, di ba? Imbis na, kung dito rota namin, paano? Hanap pa ba kami ng... Saan kami? Kung madaling araw lang paano kami makakagawa ng traffic niyang? Paglilinaw ng MMDA, hindi lang simpleng ban ang kanilang plano ipatupad. Pinag-aaralan na rin daw nila ang pagdadagdag ng mga alternatibong daan bilang solusyon pa rin sa traffic. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga naghahanap ng mga delicacy ng iba't ibang probinsya, hindi nyo na kailangan lumabas pa ng Metro Manila. Makikita nyo pa yan sa bagong bukas lang na bazaar sa Taguig tuwing Sabado at Linggo. Halika tignan natin sa pagtutok na ito ni Tina Panginiban Perez. Lechon Cebu, Bangus Dagupan, Baguio Sweets, Bicol
Bicol Express at iba pang katakam-takam na putahe at specialty ng bawat probinsya sa Pilipinas, pinagsama-sama sa kabubukas lamang na food bazaar sa Mercado Central sa Global City Taguig. Perfect ang lugar na ito sa mga mahihilig mag-food trip dahil mula appetizer, main course, inumin at dessert, meron dito. So lahat ng masarap na pagkain na hindi nyo matatagpuan sa mga restaurant, dito nyo makikita sa loob ng Bonifacio Global City's Mercado Central. Pero hindi lang mga pagkain Pinoy ang nakakatawag pansin dito. Dinudumog din maging ang iba't ibang international recipes. Good morning. Welcome to the world of La Cuisine Française. Bukod sa malalaking servings, mga kakaibang gourmet recipe pa ang inahain ng mga batikang chef para sa mga food tripper. Ang malaking grilled burger na ito halimbawa, donut ang ginamit na sandwich imbes na tinapay o regular bun. It's a Krispy Kreme cheeseburger. It's an all-beef patty sandwiched in between fried egg, cheese, and Canadian bacon. Sa mga health-conscious naman, patok ang organic at vegetarian recipes, mga pambihirang prutas at edible flour na ngayon mo lang matitikman. Ang mga pagkain ito, pwede rin panregalo dahil binalot sa kakaibang packaging, tulad ng salted egg na dinamitan ng balat ng mais. Ang pamilya ni Arlo, enjoy na enjoy sa food hunting activity nila. Super okay siya, super sarap. Tapos the price is affordable. Pasarapin ang inyong weekend sa mga malinamnam at kakaibang putaheng dito lamang matitikman. Bukas ang Mercado Central tuwing Sabado at Linggo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Fun Run idinaos para makalikom ng pondo para sa pagtatanim ng mga puno. At pound for pound king Manny Pacquiao, mainit na winelcome sa Party Pilipinas. Walang patid na pagtuto dito sa 24 Oras. Daan ang lumahok sa Fun Run event ng Haribon Foundation. Layo nitong makalikom ng pondo para matamnan ng mga puno ang 1 milyong ektarya ng lupa. Kabilang sa mga nakilahok sa Million Hectare Walk Challenge 2010, ang Kapuso host na si Suzy Entrata Abrera kasama ang kanyang mga anak at si Survivor Philippines Palau castaway Justin Ferrer, pati na si DSWD Secretary Dinky Soliman. Sa bawat 100 pisong donasyon, isang binhi ng puno ang mabibili at maitatanim sa mga critical na gubat at watershed areas ng bansa. Tina-target na matapos ang proyekto sa taong 2020. Isang engrandeng welcome party ang inihanda ng Party Pilipinas kay 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao. Nakipagrakrakan pa siya sa song numbers. Makichika kay Aubrey Carampel. Paulit-ulit man akong lumaban. Nag-solo number si Pacman. Nag-perform din kasama ang MP Band. 5 beses kumanta si Manny ng live. Laban ko, laban nyo, laban natin to. Laban ko, laban nyo. May hosting stint din si Manny. Wag po kayong alis, Regine Velasquez po susunod na dito lang sa Party Pilipinas! Guest din sa Party Pilipinas Fearless episode si Raisa Laurel, ang isa sa mga sugatan sa Bar Exams Blast. Kumanta siya kasama sina Ogie Alcacid at Rachel Ango. Binigyan pa siya ni Manny ng boxing gloves na may autograph. Ang gulat ako, hindi ko alam. Kasi nagpa-picture lang ako sa kanya. And then I didn't know na may ganito pala. He's willing to help me daw po if ever. I'll just contact him. Sa kabilang studio naman, isang celebratory lunch ang inihanda ng Kapuso Network. Kasama ang GMA executives, advertisers, at members of the press. Dito, biniro pa ni Manny ang TV host na si Grace Lee ng MC ng celebratory lunch kasama ni Chino Trinidad. Parang may kamukha yung kapartner mo. Ano naman, ha? Sino? Sinabi ko lang na may kamukha eh. Bakit ganyan naman? May sinabi ba ako? Wala naman ah. Actually, maraming nagsabi sa akin. Bakit sino makamukha mo? Parang may kamukha ka. Hindi na natin banggitin. Huwag na. Nagtuloy-tuloy naman ang selebrasyon ng Pacman Day Sunday hanggang sa Showbiz Central, kung saan live na nag-guest si Manny, kasama ang kanyang mag-iina at si Mommy D. Bukas, balik kamera na si Congressman Manny. Sa lahat ng mga fans, mga kapuso, maraming salamat po sa inyong lahat.
at lahat ng mga tao na sumuporta at nagdarasal palagi. Sana wag po kayo magsawa at wag po natin kalimutan magdasal sa Panginoon. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. That's it for Chika Minute. Have a great week ahead, mga kapuso. Ako po si Luan D. Pia, Jiggy. Salamat, Luan. At yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 34 na araw na lang, Pasko na, at ngayong Kapaskuhan, tandaan po natin ang kahalagahan ng pagbibigayan na mula sa puso. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Jiggy Manikad. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras. Simula